Ang isa sa pinakamahirap na bagay sa mundo ay ang pag-aaral kung paano ka makakabalik sa dati mong sarili. Sapagkat ang trauma sa nakaraan ay hindi mawawala kapag hindi mo ito pinansin. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nag-alay ng pag-ibig sa bayan sa pamamagitan ng profesyong ang nakataya ay buhay. Lumaki sa magandang disiplina at pangaral ng mga magulang, ngunit sa ngalan ng pagtupad sa pinakamimiting pangarap, magaiting man niyang naipagtanggol ang bayan, sarili naman niya ay nasakripisyo matapos makaranas ng pinakamahirap na laban sa kanyang buhay nang minsang sila'y halos masukol sa matinding bakbakan laban sa di mabilang na mga kaaway, kung saan nakaligtas man ay tinaglay naman niya ang pagkabigla sa digmaan na sa kasamaang palad ay hahantong pa sa mapait na kapalarang kanyang sasapitin sa hinaharap. Ang kwento ng pakikibaka, sakripisyo at pagtakas sa katotohanan ni Corporal Winston Ragos. Paano nga ba mabuhay sa bakas ng kahapon? Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Winston Ragos ay isinilang noong taong 1987. Panlima sa 7 anak ni na Merlin na kanyang nanay na isang beautician at ni Ginoong Leopoldo Ragos na isa namang dating military na naging pulis matapos buwagin ang Philippine Constabulary at gawing Philippine National Police noong unang bahagi ng dekada 90. Dahil nga militar ang magulang, si Winston ay lumaki sa matinding disiplinang ipinapangaral sa kanya. Sa katunayan, ang pag-idolo niya sa kanyang tatay ang nagtulak sa kanya para pasukin ang kaparehong propesyon. Nauna siyang nag-aral ng criminology sa Bicol College sa Daraga sa Albay. Ngunit noong taong 2004, ang kanyang tatay ay na-stroke dahilan para maratay ito at mawala ng kakayahang magtrabaho, na siya namang naging dagdag pasanin para sa kadeteng si Winston na tumulong sa kanyang nanay. Buwan ng Marso taong 2010, pagkalipas pa ng 6 na taong pagsusumikap, siya ay nakapasok na rin sa Philippine Army. Si Ragos ay naging miyembro ng 31st Infantry Battalion sa ilalim ng 9th Infantry Division na nakabase sa kanila ding lugar sa Camarines Sur. Maliban dito ay napadestino din siya sa Sorsogon at sa bayan ng Sagayaran na katabing bayan lang ng Marawi City sa Mindanao. Samantalang noong ding mga panahon na yun sa kasagsagan ng insurhiya ng mga teroristang NPA sa kanilang probinsya, kung saan sobrang aktibo ang kanilang mga operasyon laban sa puwersa ng gobyerno, at sa kasamaang palad simula pa noong taong 2010 bilang bagaytong sundalo ay napapalaban na kaagad sila ng matinding bakbakan matapos atakihin ng napakaraming mga terorista ang kanilang unit, na dahil sa sobrang laki ng puwersa ng mga kalaban ay halos makubkob na nila ang detachment na kanilang pinoprotektahan. Nakaligtas si Corporal Winston Ragos sa labanang iyon, ngunit nagkaroon naman siya ng war shock o post-traumatic stress disorder o PTSD, o sa madaling salita, nagkaroon siya ng matinding trauma na nakaapekto ng husto sa kanyang pag-iisip. Ang kondisyong ito ang kanyang naging sunod na malaking laban sa buhay na kailangan niyang pagdaanan. Dahil sa kondisyon na ito ay hindi na niya magampanan ng maayos ang kanyang tungkulin, na minsan ay humahantong na rin para mapagalitan o maparusahan siya ng kanyang opisyal. Habang lumilipas pa ang panahon, ang kanyang sakit na yun ay patuloy na nakakaapekto sa kanyang trabaho at pagkatao. Di nagtagal noong taong 2016, si Corporal Ragos ay dinala na nila sa AFP Medical Center upang masuri ang kanyang totoong kondisyon. Nakonfine siya doon sa loob ng 6 na buwan bago payagang bumalik muli sa serbisyo. Ngunit na makabalik ay di na rin siya nagtagal sa serbisyo dahil noong buwan ng Enero taong 2017, ang pamunuan na mismo ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang nag-discharge sa kanya dahil sa kondisyon ng kanyang pag-iisip na talagang hindi na siya fit para magsilbi bilang sundalo ng bayan. Pero ilang buwan lang ang pagkalipas nun ay bigla naman sumiklab ang Marawi Siege, kung saan ang unit ni na Corporal Winston Ragos ang siyang nasa frontline na nakikipagbakbakan sa mga terorista. Muli siyang bumalik sa serbisyo sa pagkakataong iyon at sinamahan ang kanyang mga kaibigan sa labanan kung saan marami sa kanila ang nagbuwis ng buhay. Paghupa ng kaguluhan, si Corporal Ragos ay tuluyan ang nagpaalam sa serbisyo upang magpatuloy sa seryosong gamutan. Ibinigay naman ng gobyerno ang mga benepisyong nararapat para sa kanya, gaya ng pensyon at pagkonsulta sa mga ospital ng gobyerno
para sa mga kasapi ng sandatahang lakas. Siya ay nanirahan na lang sa kanilang bahay sa Pasong Putik sa Quezon City kasama ang kanyang tiyahin at 2 pamangkin. Wala doon ang kanilang nanay dahil ito ay mas nakakuha ng mas maraming customer bilang beautician sa mga bayan ng Imus at sa Bacoor sa Cavite. Ang korporal ay nagpatuloy nga sa kanyang gamutan, gamit na rin ang perang nakukuha sa kanyang pensyon. Ngunit habang tumatagal ay tila ba hindi na niya magawang makaalis pa sa bangungot ng nakaraan dahil patuloy ang paglala ng kanyang kondisyon na dumating na rin sa puntong marahil ay hindi na niya alam ang kanyang ginagawa ay ang sa mga bagay na lang na magpapaligaya sa kanya niya ay binubuhos o ginagamit ang kanyang pera sa halip na ibili ng mga gamot na siyang mas sigit niyang kailangan. Ginagastos na lang niya ang mga ito gaya na lang ng pagpunta niya sa mga puok libangan at sa mga bisyo. O di kaya naman ay puro gasolina na lang ang kanyang binibili at nagro-road trip siya kung saan saan niya nais makarating gamit ang kanyang motorsiklo na sa isang punto pa nga ay nakarating siya sa may bahagi ng Real Quezon, isang bayan sa probinsya na may layong halos 100 kilometro mula sa kanilang bahay sa Quezon City. Gayong ang alam lang ng kanyang pamilya ay bumibili lang siya ng gamot. Dahil sa kanyang kondisyon na ito sa isip ay hindi na niya alam kung bakit siya nakakarating doon at lalong hindi na niya alam kung papaano uuwi. Napadpad siya sa isang kampo ng mga sundalo sa lugar na sila namang nagmagandang loob na tawagan ang kapamilya nito. Buti na lang ang kanyang nanay ay mayroong inilalagay na contact number sa kanyang sling bag na palagi niyang daladala at nilalagyan din niya ito ng tubig palagi dahil nga hindi iyon ang unang beses na napadpad siya sa ibang lugar tapos hindi na makauwi. Ang lalo pang nagpahirap sa kondisyon ni Corporal Dragos ay nang manalasa naman ang pandemic na COVID-19 kung saan lahat ng lugar sa Kamaynilaan ay napasailalim sa lockdown noong taong 2020. Lalong napalala nito ang kanyang kondisyon sa isip dahil hindi na sila basta-basta makalabas ng bahay, lalo pat regular siyang umiinom ng gamot. Ika-27 ng buwan ng Marso ng taong 2020, nang muli siyang dinalas ng kanyang nanay sa Veterans Memorial Medical Center upang magpa-confine muli. Pero hindi sila inadmit ng ospital sa pagsasabing okupado na ng mga COVID patients ang lahat ng pasilidad at sobrang delikado kung si Corporal Dragos ay mahahawa pa rin ng nakamamatay na sakit. Kaya't wala nang nagawa ang mag-ina kundi umuwi na lang at manatili sa bahay. Binigyan na lang sila ng doktor ng mga gamot pero ito ay para sa 1 linggong gamutan lamang na hindi na nga nila naipagpatuloy pa pagkatapos nun dahil nga sa sobrang higpit na ng seguridad sa lockdown. Nang nawala na ng iniinom na gamot ay muling nakapekto iyon sa pag-iisip ni Corporal Dragos. Nagiging magagalitin na rin siya kahit pa ang kausap niya ay ang mga kasama lang niya sa bahay at wala namang ginagawang masama. Samantalang buwan ng Abril sa kasagsagan ng pandemic at sa hirap na rin ang kondisyon ng mga taong nagugutom dahil hindi naman sapat ang ayudang natatanggap para mabuhay, kaya't marami sa kanila ang pumupuslit upang gumawa ng paraan. Sa dami na naging violators ay nagbaba ng utos ang Pangulong Duterte sa mga pulis at militar na nagbabantay na barilin ang mga violators na magtatangka sa kanilang buhay dahil nga sa katigasan ng ulo ng mga ito. Ika-21 ng Abril taong 2020 pa rin, pagkatapos kumain ng tanghalian ng pamilya, si Corporal Dragos ay lumabas ng bahay upang maghanap ng mabibilhan ng coke at sigarilyo na kanyang nakasanayan na dahil iyon lang ang nagpapahupa sa kanyang pagiging magagalitin. Pero sa kanyang paglabas na iyon, siya ay hindi na muling nakabalik pa. Dakong 2:30 ng hapon, nang siya ay mapadaan malapit sa quarantine control point at dahil hindi siya nakilala ng mga pulis na naka-duty, bilang isang violator ay sinita nila si Corporal Dragos na muli ay may dalang sling bag kung saan meron pa rin itong contact number at botelya ng tubig na nakalagay sa loob. Dahil na rin sa epekto ng kanyang sakit sa pag-iisip, ay hindi siya nagpakita ng takot sa mga pulis na sumita sa kanya habang nakipagtitigan pa siya sa mga ito ng masama. Nang tumaas na ang tensyon ay nagsigawan na ang mga tao dahil alam nila ang pinagdadaanan ng korporal, kaya't sinisigawan nila ang mga pulis na merong warsyak ang taong iyon na nakikipagtalo sa kanila at hindi naman ito mapanganib dahil wala naman dalang baril. Pero dahil sa sobrang tamang hinala ng mga pulis noong mga panahon na yun ay binanata nila kaagad si Corporal Dragos nang mapahawak ito sa kanyang bag na dala. 2 putok ng baril ang parehong tumama sa kanya na sobrang ikinagalit lalo ng mga taong nakasaksi at muli nilang sinigawan ang mga pulis na sana'y kinapkapan muna nila ang biktima
pero sila ay sinigawan din ng mga pulis na magsipasok sa kanilang mga bahay. Si Corporal Ragos ay dinala din naman nila sa ospital, ngunit dakong alas 6 ng gabi ay nang tuluyan na siyang binawian ng buhay. At gaya ng palaging palusot ng mga pulis, ayon sa kanilang investigasyon, si Corporal Ragos ay nanlaban at siya ay nakuhanan ng mga ebidensya dahil ang kanyang daladalang bote ng tubig na nasa loob ng slim bag ay himalang naging baril. Gayon din ang iba pang mga paraphernalia na himalang nagkameron sa loob. Katarungan dahil sa kawalan ng hustisya ang isinigaw ng mga tao noon dahil may mga kuha naman ng CCTV na magpapatunay sa pangyayari. Buti na lang ang pagsigaw na iyon ay nakarating sa pamunuan ng Philippine Army at mismong si Army Chief Lieutenant General Gilbert Gapay ang nagkumpirma na tao nga nila si Corporal Ragos na nasa estado ng war shock. Humiling siya ng hiwalay na investigasyon sa mga NBI kung saan noong ika-4 ng Hunyo, higit isang buwang investigasyon pagkatapos ng pangyayari, ay nagsampa sila ng kasong murder, perjury at planting of evidence sa mga pulis na sangkot sa krimen, kung saan walang piyansa para sa kasong murder na ibang-iba sa kasong homicide lamang na pwedeng piyansahan ang isinampa ng Quezon City Police District sa akusado na siyang bumaril kay Corporal Ragos, at hindi rin sila nagsampa ng kasong planting of evidence bilang pagpapatibay na rin siguro sa depensa nilang nanlaban ang biktima. Si Corporal Winston Ragos na minsan ang nagtamo ng matinding trauma dahil sa paglilingkod sa bayan ay nagwakas lang ang kasaysayan sa kamay ng kanyang mga kabaro. Siya ay pumanaw sa edad na 33 na taong gulang lamang. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa libingan ng mga bayani habang binibigyan siya ng 21 gun salute. Ang isa sa pinakamahirap na bagay sa mundo ay ang pag-aaral kung paano ka makakabalik sa dati mong sarili. Sapagkat ang trauma sa nakaraan ay hindi mawawala kapag hindi mo ito pinansin. Ikaw kaibigan, meron ka bang bangungot sa iyong nakaraan na hanggang ngayon ay nagmimistulang multo sa iyong pagkatao? Papaano mo pinaglalabanan ang mga ito? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!